Celine POV. Tahimik akong umiiyak habang nasa gilid ng kama. Simula na umalis ang asawa ko, hindi na maampat-ampat ang luha sa mga mata ko. Ilang araw nang nakakalipas, pero palala ng palalang sakit at takot na nararamdaman ko. Sobrang sakit sa dibdib, kulang na lang, habulin ko at pigilang, wag nang umalis. Pero ginusto kong bagay na yon, hindi para ipagtabuyan ito ng tuluyan. Hindi ko yun magagawa dahil mahal na mahal ko ito. Ginawa kong bagay na yon upang alamin ni Draco ang buong katotohanan. Pero may takot sa buong pagkatao ko. Ang makumpirmang nakabuntis nga ang asawa ko. Napaangat ang mukha ko mula sa pagkakayukyuk nang umiyak ang anak ko. Ilang araw na rin itong napapadala sa pag-iyak. Kung minsan nahihirapan na akong pahintuin ito. Lalo lang ako nasasaktan at napapaiyak dahil sa alam kong ang asawa ko ang nakakapagpahinto sa pag-iyak nito. Sa nanginginig na kamay, kinalong ko to. Shh! Tahan na po, Daddy's here. Natatangang sambit ko habang tumutulong luha sa mga mata ko. Lalo akong naaawa sa anak ko. Umiiyak ito na para bang may ibinubulong-bulong. Pakiramdam ko tuloy, hinahanap nitong daddy nito. Isiniyaw-sayaw ko to. Gutom na bang baby? Umupo ako at pinadede ang anak, ngunit ayaw nito. Lalo itong umiyak. Napahagulol ako. Anak naman, huwag mo namang pahirapan si mommy. Wala si daddy dito. Reklamo ko sa anak. Nanginginig ng gusto ang katawan ko sa paghikbi ko. Naisipan kong lumabas ng kwarto at gano'n na lang ang pagkagulat ko. Napakurap-kurap ako. Anong ginagawa niya dito? Kitang-kita akong sakit sa mga mata nito. Tumikim ito. Sorry kung pumasok na ako. Natatandaan mo pa ba ako? At simple itong ngumiti. Bigla ko napayuko kung bakit nagkataon pang umiiyak ako. Pakiramdam ko tuloy. Kaawa-awang itsura ko ng mga oras na yon. Lumunok ako upang alisin ang bara sa lalamunan ko. Romeo? Kaagad itong tumango. Hindi ko ito matitigan sa mga mata at hilam pa rin ang luhang buong mukha ko. Kitang-kita ko ritong awa sa mga mata nito. At nandun din ang galit. Sandali lang ha. Garagal na wika ko. Nang bigla itong humarang sa daraanan ko. Susubukan kong kargahin ang anak mo. Baka mapahinto ko. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Tuloy-tuloy na dumaloy ang luha sa mga mata ko. Kinuha nito si Gray. Bigla naman ako napaupo, nangihinang mga tuhod. Hindi rin kasi ako makakain ng maayos simula nang umalis ang asawa ko. Mukhang daddy's boy ang anak mo. Hindi ako nakakibo. Bigla ba naman kasing humintong pag-iyak ng anak ko? Akala siguro nitong daddy nitong kumakanlong sa kanya. Ito rin mismong naglagay sa crib. Paano niyo ho nalaman na dito ako nakatira? At saka bakit po kayo nandito? Sunod-sunod na tanong ko. Pinunasan ko na rin ang luha sa mga mata ko. Umupo naman ito sa kabilang upuan. Bale magkaharap kami nito. Nagtaka ako at nanatiling nakatitig lang ito sa akin. Hanggang sa humugot to ng buntong hininga. Hindi nakaligtas sa akin ang pamumula ng mga mata nito. May lungkot, pangungulila akong nababanaag dito. At nakakapagtaka na bigla-bigla na lang dumilim ang mukha nito na para bang may ikinagagalit. Anyway, magpapakilala na muna ako sa'yo. I'm Romeo Rivas, best friend ng asawa mo. Alam niya na rin na asawa ko na si Draco at bakit kailangan nitong magpakilala sa akin. Ngayon ko lang narinig ang apelyido nito. Celine, natatandaan mo ba noong bata ka pa? Kumunot ang noo ko. I mean, natatandaan mo ba yung lalaki na nagbigay sa'yo ng pera? Yung lalaki na sinabihan kang hintayin mo siya at bibilan ka niya ng makakain? Bigla ko napaawang ng labi. Hindi ko yata nakakalimutan yun. Hanggang sa matitigan ko ito ng gusto. Ikaw? Gulat na reaksyon ko. Tumango ito. Ako nga. Hindi ko akalain na muli tayong pagtatagpuin. Napakurap ako ng suminghot ito para itong maiiyak hanggang sa magulat ako nang umupo ito sa tabi ko. Hindi ko na to patatagalin pa. Kailangan mo nang malaman kung sino ka talaga. Gumaralgal ang boses nito. Bigla na lang tinambol ng pagkalakas-lakas ang dibdib ko. Nasundan kong kamay nito. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa nito. Nanginginig ang kamay nito na inabot sa akin ang cellphone nito. Nagtatanong naman ang mga mata ko. Pakinggan mong nasa video. Tumayo ito at tumanaw sa bintana.
Nanginig ang kamay ko nang pindutin ko ang play. Hanggang sa manigas ako sa kinauupuan nang makitang babaeng nagsasalita habang umiiyak. Bigla na lang tumulong luha sa mga mata ko. Inay, tumingin ako sa lalaki, ngunit nanatili itong nakatalikod sa akin habang nakatanaw sa bintana. Sa gilid ng mukha nito, kita kong paggalaw ng panga nito. Bigla akong napabalik sa inay kong nagsasalita. Nagsitayuan ng balahibo sa buong katawan ko nang may ikinuwento to. At ganun na lang ang pagkagimbal ko. Ako ba ang tinutukoy ni inay? Tumulong luha sa mga mata ko habang kinukwento nito kung paano nila pinatay ang mga magulang ko. Talaga palang silang may kagagawan ng pagkamatay ng mga magulang ko. At talaga palang mayaman ang mga magulang ko. At may sarili tong sasakyan. Pero hindi nito nabanggit kung paano rin pinatay ng mga magulang kong anak nila. May sakit sa puso kung isiping magagawa yun ng sariling mga magulang ko. Awang-awa ako sa kalagayan nito ngayon. Nasa kalye na ito ngayon at ang itay ko naman nakulong pala sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kuminto yata ang tibok ng puso ko nang tanongin ito ng lalaki kung anong tunay kong pangalan. At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Ramdam kong pag-akyat ng dugo sa buong mukha ko. Princess Celine Rivas. Bigla ako nabitawan ng cellphone sa panginginig ng katawan ko. Nanlamig ako talagang hindi ako nakagalaw. Hanggang sa matapos ang pagsasalita ni inay. Hindi na naalis ang pagtayuan ng balahibo sa mga paa at braso ko. Hanggang sa bumuhos ang sariwang luha sa mga mata ko. Isa akong Rivas, ang nawawalang anak ng mga Rivas. At si Romeo ang bigla ko napatingin dito. Ganun na lang ang pangangatal ng katawan ko nang lumuluha na rin ang kapatid ko. Nakabukas ang dalawang kamay nito na para bang niyayaya ako nitong mayakap. My princess. Nahihirapang bigkas nito. Napahagulhol akong tumayot yumakap ng mahigpit sa kapatid. Kuya! Lumakas ang paghagulhol ko. Ikinulong ako nito sa dalawang bisig nito. Hinayaan ako nitong umiyak ng umiyak. Nilabas ko ang lahat ng sama ng loob ko sa pamamagitan ng pag-iyak ko. Para akong bata ng mga oras na yon na nangangailangan ng pagsaklolo. Patawarin mo ko, princess. Kung ngayon lang kita natagpuan, hindi ko inaasahan na ang batang tinulungan ko noon ay ang kapatid ko na pala. Akala ko kasi talaga wala ka na. Mabigat na bigkas nito. Pareho na kaming umiiyak. Mahigpit ako nitong yakap-yakap. Hinahaplos ang likuran ko at hinahaga ng gilid ng ulo ko. Umiling-iling ako. Wala kang kasalanan, kuya. Salamat at natagpuan mo ko. May pamilya pa pala akong naiwan. Akala ko talaga mabubuhay ako sa mundong ito na hindi ko makikilala ang totoong mga mahal ko sa buhay. Humihikbing wika ko. Kumalas ito sa akin at tinawakan ang mukha ko. Nasa mga mata na nito ang kasiyahan. Salamat sa kaibigan kong yun at nakilala kita. Nabigyan ako ng dahilan para alamin kung sino ka talaga. Hindi ako nakakibo. Hindi ko alam kung alam na ba nitong pinagdadaanan namin ng asawa ko. Alam ko ang nangyayari sa inyo ng asawa mo. Bigla ako natigilan. Napatulala sa kapatid. Hinaplos nitong pisngi ko. Inaalam ko ng lahat. Huwag mong pag-isipan ng masamang asawa mo. Alam ko kung gaano kanya kamahal. Nakagat ko ang ibabang labi. Tumulo na naman ang luha sa mga mata ko. Siya ngayon, huwag mo muna siyang isipin. Sa pagkakataong ito, unahin mo muna ang sarili mo. Ngumiti ito sa akin. Isa kang Rivas princess. Walang sino man ang may karapatang umapak sa pagkatao mo. Tumigas ang panga nito. Isa kang heiress ng Rivas bunso. Ang pinakamayaman sa buong mundo. Nagsitayuan ng balahibo sa katawan ko. Lumakas ang tibok ng puso ko. Mayaman tayo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Natawa ito ng mahina. Hawak-hawak pa rin itong mukha ko. Hindi lang mayaman. Super yaman. Walang-walang kayamanan ng mga De Silva. Kaya kung handa ka na magiganti sa mga umapi sa'yo at nanakit, magagawa mo na bunso. Dahil sa mundong ito, tinitingala tayo ng mga tao. Dahil dugong Rivas tayo. One of the most billionaires in the world. Maang na napatulala ako sa kapatid. Patawarin mo si kuya kung naranasan mo pang matinding pang-aapi at pananakit ng mga taong nanakit sa'yo. Namula na naman ang mga mata nito. Wala kang kasalanan, kuya. Ang mahalaga natagpuan mo ko. Lapis ako ng hulila sa inyo.
Parang batang sumbong ko sa kapatid. Niyakap ako nito. Babawi kami sa'yo, princess. Bigla ako natigilan. Nagtatanong ang mga mata kong tinitigan ng kapatid. Buhay pa ang grandma natin at hanggang ngayon umaasa siyang buhay ka pa, princess. At siguradong mapapahagulhol yon. Oras na ipakilala kita sa kanya. Tumulo na naman tuloy ang mga luha sa mga mata ko. Paborito ka ni grandma, princess. Alam mo ba kung bakit? Napailing ako. Dahil kamukhang kamukha mo siya. Napaawang ang labi ko. Kaya pala nang una kitang makita sa restaurant noon, inaalala ko kung saan kita nakita. Yun pala, dahil si grandmang kamukha mo. Napabuntong hininga ito. Nang ipakilala ka rin sa amin ni Draco, doon palang napagplanuhan ko ng tulungan siya para hanapin ang totoong mga magulang mo. Dahil may kutob akong nararamdaman noon. Bigla itong napayuko. Patawad, princess. Nakalimutan kong bagay na yun na magkasakit ang fiancé ko. Kinalimutan kong bagay na yun. Kung alam ko lang na ikaw palang kapatid ko. Sana noon pa kumilos na ako. I'm so sorry, my princess. Nasa mga mata nitong matinding guilt. Akmang magsasalita ako nang unahan ako nito. Sana hindi mo na naranasan ang pang-aapi ng mga taong yun sa'yo. Tumiimbagang ito. Laking pasalamat ko talaga na gumaling ang fiancé ko. At nang malaman kong umalis ka sa mansyon ng mga De Silva, doon ako nagpursige na hanapin ka. Hindi lang dahil humingi ng tulong si Draco. Dahil yun talagang balak ko. Ang alamin kung sino ka talaga. Napaiyak ako. Ibig sabihin, maliban sa mga nalaman mo kay inay, ikaw pa rin palang nakahanap sa akin. Ikaw ang nakaalam na dito ako nakatira ngayon. Lumuluhang sambit ko. Tumango ito. Walang imposible sa mga Rivas, bunso. Kahit itinago ka pa ng mayor na yon. Mahahanap at mahahanap kita. Malalaman mo rin ang lahat-lahat. Hindi ako nakakibo. Muli ko tong niyakap. Sobrang saya ko, kuya. Naiiyak na wika ko. Hinaplos nito ang mahabang buhok ko. Oras na para makilala ka ng buong mundo, princess. Oras na para ilabas mong dugong pagka-Rivas. Ramdam kong tambol sa dibdib ko. Pakiramdam ko may malaking pagbabagong naghihintay sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala na kapatid ko ito. At lalong hindi ako makapaniwala na isa akong Rivas at pinakamayaman sa buong mundo. Nagsitayuan ng balahibo sa braso ko. Sasama na kami sa'yo? Tanong ko sa kapatid. Of course, princess. Sa tingin mo, iiwan pa kita dito? Ginulo nitong buhok ko. Lihim ako na palunok. Paano ang asawa ko? Paano kung bumalik ito dito? Natingnan ko na lang ang tauhan nitong pumasok sa kwarto ko. Kinuha nilang lahat ng gamit. Nanlaki pa ngang mga mata ko nang makita sa labas ng bintana ang 4 na sasakyang nakahilera sa labas ng bakuran. Marami ding nakahilerang mga tauhan nito sa labas at loob ng bakuran ng bahay ko. Halos kandahaba naman ang mga leeg ng mga kapitbahay ko na nakikiasyoso. Ilingon kong kapatid. Karga-karga nito si Gray. Kitang-kita kong kasiyahan sa mukha nito. Mukhang mahilig din ito sa mga bata. Yes, princess. Naramdaman yata nito na may gusto akong itanong. Alam na ba ito ng asawa ko? Alanganing tanong ko, bigla itong sumeryoso. No, saka na nila malalaman. Oras na ilabas ka sa buong media ni grandma. Media? Sabay lunok. Tumango ito. Mapapanood ka ng buong mundo na ikaw ang nawawala kong kapatid. Nagsitayuan ng balahibo ko. Malaking sorpresa naghihintay sa'yo, princess. Kumabog na naman ang dibdib ko. Ilang sandaling katahimikan. Baka bumalik dito ang asawa ko. Tumitig to sa akin. Napayuko naman ako. Hanggang sa ilagay nito sa crib si Gray. Hinawakan itong kamay ko. Sinabi ko naman sa'yo, wag mo muna siyang isipin. Oras na para sarili mo naman ang asikasuhin mo. Lalo na tinaalam ko pang totoo tungkol sa babaeng Anisha na yon. Bigla na naman akong nalungkot. Namuo ang takot sa pagkatao ko. Paano kung totoo ngang nanubig ang mga mata ko? Umiling ito. Naniniwala akong kasinungalingan ang pinagsasabi ng babaeng yon. Malalaman din natin ang totoo. Oo, akong bahala. Wala akong nagawa kundi ang mapatango nang bigla itong mapatikim. Iiwan mo na bang asawa mo? Oras na magkatotoong nabuntis nga na hindi sinasadyang babaeng yun? Para kung binuhusan ng malamig na tubig. Gumapang ang takot sa buong katawan ko. Iiwan ko na nga ba talagang asawa ko?
Magagawa ko ba yon sa kabila ng sakripisyong ginawa nito para sa amin ng anak nito? Pinunasan kong luhang na malisbis sa mga mata ko. Kung hindi niya talaga sinasadya, hindi ko siya iiwan, kuya. Mahal na mahal ko siya. At saka lahat ginawa ni Draco para sa amin ng anak niya. Ang dami niyang sinakripisyo, alang-alang sa amin. Sapat na yun para mapatunayan kung mahal na mahal niya nga kami. Sobra lang ako nagulat sa balita. Sobra akong nasaktan, pero sa kabila nun, alam ko sa sarili na hindi ko siya magagawang bitawan. Maaaring magalit ako sa kanya kapag napatunayang minamagitan sa dalawa at nabuntis nga niya si Anisha. Pero mapapatawad ko siya kasi sobrang mahal na mahal kong asawa ko. Pumatak ang luha sa mga mata ko. Nanatiling nakatitig lang ang mga mata ng kapatid ko sa akin. Kitang-kita kong pagmamahal nito at ang awa sa mga mata nito. Naniniwala ko na kung sakaling buntis ang babaeng yun, tsak na hindi yun sa asawa mo. Hindi naman lingid sa akin kung nakailang lalaki ng babaeng yun. Rinig kong pag-ismid nito. Sana nga, kuya. Hanggang sa mapalingon ako sa labas ng bahay. Nanay Stella, kuya, si Nanay Stella, ang may-ari ng bahay na to. Kakausapin ko lang siya. Tumango ito, lumabas ako ng bahay. Iha, kita kong malaking pagkagulat sa mata nito. Pumunta ako sa terrace. Sumunod naman ito. Sino sila? At bakit ang daming sasakyan? Tumingin pa to sa mga tauhan ng kapatid ko. Nay, hinawakan kong kamay nito. Nanubig ang mga mata ko. Nalulungkot man ako na iiwan ko ng lugar na to. Pero kailangan. Ngayong kilala ko na kung sino talaga ako at sino ang totoong pamilya ko. Aalis na ako, Nay. Ha? Bakit? Gulat na tanong nito. Nandyan na ba ang asawa mo? Sinusundo ka na ba? Hindi niya anak yung nasa babaeng Anisha na yon? Sunod-sunod na tanong nito. Umiling ako. Natagpuan na ako ng kapatid ko, Nay. Napaluha ako sa kagalakan. Hindi ito kaagad nakapagsalita. Gulat na gulat. Talaga, iha? Tumango ako. At sinusundo niya na ako. Kaya nagpapaalam na po ako sa inyo. Sobrang laki ng utang na loob ko po sa inyo. Napaiyak ako. Napaluha naman ang gina. Hindi sapat ang salitang salamat sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa akin. Hinaplos nitong kamay ko. Ano ka ba, iha? Pinunasan nitong luha sa mga mata. Nag-iiyakan na tuloy tayo. Nang titigan ako nito, masaya ako na nahanap ka na ng tunay mong pamilya, iha. Makakaalis ka na rin sa sitwasyon mo ngayon. Sa nakikita ko, mayaman ang pamilya mo, iha. Kaya palang mukha ka talagang mayaman. Bahagya itong ngumiti. Hinaplos nitong buhok ko. Mag-iingat ka palagi. Lagi mong tatandaan, bukas ang bahay na ito para sa'yo. Napaiyak ako. Salamat po, Nanay Stella. Niyakap ako nito ng mahigpit hanggang sa isang tikim ang nagpahiwalay sa amin. Si Kuya Romeo. Nagmano ito kay Nanay Stella. Ang kapatid ko po, Nay. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Nanay Stella. Wika ni Kuya. Sandali ako nagpaalam na marinig na parang umiiyak ang anak ko. Nagulat naman si Nanay Stella nang abutan siya ng makapal na sobre. Para saan ito, iho? Pasasalamat ko po sa inyo sa lahat ng pagtulong at kabutihang ginawa ninyo sa kapatid ko. Naku, hindi ko ito matatanggap. Maluwag sa loob ko ang pagtulong kay Celine nang hawakan ni Romeo ang kamay nito. Nay, hindi po yan bayad. Hindi mababayaran ang lahat ng ginawa ninyo sa kapatid ko. Yan po ay pasasalamat ko po sa inyo. Hindi po yan kabayaran. Kung talagang maluwag sa loob ninyong pagtanggap sa kapatid ko sa bahay na ito, tatanggapin yung mga yan. Napaiyak naman ang matanda. Salamat, iho, ha. Magkapatid nga kayo. Napakabait yung mga bata. Sinabi ko nga kay Celine na anumang oras na bumalik siya dito, bukas ang bahay na ito para sa kanya. Nakakalungkot man na alis na siya, pero karapatan din niya na makasamang mga mahal niya sa buhay. Salamat ho, Nanay Stella. Niyakap to ni Romeo. Nagbihis naman si Celine nang makitang nakuha ng lahat ng gamit sa bahay na yon. Pwera lang sa kagamitan sa kusina. Iniwan niya ng lahat ng yon at alam niyang hindi naman niya yun magagamit pa. Karga ang anak nang lumabas ng bahay. Ngayon pa lang namimiss niya ng bahay na to. Inabot ng kapatid ko si Gray. Muli akong nilapitan si Nanay Stella. Nangingilit ang luha nito sa mga mata. Napamahal na rin ito sa akin. Mag-iingat kayo, iha. Mamimiss kita.
Salamat sa lahat. Ako po ang dapat na magpasalamat, Nay. Mamimiss ko rin po kayo at ang bahay na ito. Hanggang sa banggitin nito ang perang ibinigay ng kapatid ko dito. Napangiti pa ako na sabihin nitong ipapaayos daw nitong bahay ko. Para kung sakali raw na maisipan kong magbakasyon doon, maayos pa rin ng bahay. Nakagat ko ang ibabang labi talagang nakahilera ang mga tauhan ng kapatid ko habang naglalakad ako sa gitna ng mga to. Super yaman pala ni Celine. Kapatid niya siguro yan. Kaya pala mukha siyang mayaman. Nakahinga ako ng maluwag nang makapasok sa sasakyan. Ang lamig-lamig at ang bango-bango sa loob. Kinawayan ko si Nanay Stella. Are you okay, princess? Kinakabahan ako, kuya. Natawa ito. Ginulo nitong buhok ko. Talagang kakabahan ka kapag ikaw nang pinaupo bilang CEO ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ko. Ayoko, kuya. Hindi ko alam yan. Tarantang wika ko at bigla na lang itong tumawa ng malakas. Bigla tuloy ako napangiti. Niyakap ako nito. Sobrang saya lang ni kuya. Buhay ang bunso kong kapatid. Namungay ang mga mata nito. Siguradong masayang masaya na ngayon sila daddy at mommy dahil natagpuan kita. Lalo ng grandma natin. Nang may bigla akong maalala. May sakit ba si Lola? Bigla itong napalingon sa akin. Sorry kuya, nabanggit kasi sa akin ng asawa ko noon ang tungkol sa pagkatao mo. Sabay kagat ng ibabang labi. Napabitaw naman ito ng mabigat na buntong hininga. Malala ng sakit ni grandma natin. Pilit siyang lumalaban dahil umaasa pa rin siyang makikita ka niya. Umaasa siyang buhay ka. Napaiyak na naman tuloy ako. Gusto ko na siyang makita kaagad, kuya. Tumango ito. Yes, princess. Diretso tayo sa pinakamalaking mansyon ng mga Rivas. Kumunot ang noo ko. Pinakamalaki? Marami bang mansyon? Napangiti ito. Marami, bunso. Kahit nga ikaw may sariling mansyon na pinatayo si grandma. Bigla kong napaawang. Sa isang iglap, biglang magbabagong isang Celine Domingo. Ang dating pulubi, naging bilyonarya. Lahing mayaman ang pinanggalingan natin, bunso. Mula kay daddy at mula rin sa angka ni mommy. At sa mga magulang ng mga to. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Kaya humanda ang lahat na nakita ng api sa'yo. Umigting ang panga ng kapatid ko. Lihim ako napalunok. Sa kahabaan ng biyahe, bigla itong nagsalita. May kailangan kang malaman, princess. Ano yon, kuya? Tinitigan ako nito. Mawawala ng saysay ang kasal ninyong dalawa ni Draco. Gulat ako napatitig sa kapatid. Bigla yata akong pinanlamigan. Akmang magsasalita ako na unahan ako nito. Hindi ka isang Celine Domingo, bunso. Isa kang Princess Celine Rivas. Kaya mawawala ng saysay ang kasal niyong dalawa dahil ikinasal ka sa maling pangalan at apelyido. Bigla ako napalunok, ginapangan ng takot. Pero kuya, hindi ko alam ang sasabihin ko. Sobra akong nalilito at naguguluhan. Paano kaming dalawa? Nang umarkong gilid ng labi ng kapatid ko, nakangiti rin ang mga mata nito. Akala ko ba, aalamin mo muna tungkol kay Anisha? Bakit mukhang takot na takot ang bunso kong kapatid na hindi talaga siya kasyal kay Draco de Silva? Panunokso nito. Bigla ko tong nairapan na ikinatawa nito. Ramdam kong pamumula ng buong mukha ko sa panunokso nito. Pakiramdam ko tuloy kahit ngayon lang kami nagkakilala bilang magkapatid, magkasundo na kami nito. Alam ko naman na mahal mo siya, princess ko. Pero wala kang dapat na ipag-alala. Kahit naman hindi kayo totoong kasal, hindi ka naman iiwan ng kaibigan kong yun. Alam ko naman kung gaano siya patay na patay sa'yo. Nanunokso ang paraan ng ngiti nito. Napangiti ako habang namumulang mukha ko. Kuya naman. Bakit? Patay mali siyang wika nito. Nanunokso ka eh. Biglang humabang uso ko. Napahalakak naman ito, sabay gulo ng buhok ko. Siguradong siyang takot na takot ngayon. Baka iwanan mo. Bigla ko natahimik. Naalala ko pa kung paano ito nagmakaawa sa akin. Mawawala na talagang saysay yung kasal namin. Pangungulit ko. Akala ko talaga tutuksoy na naman ako nito. Sa mata ng Diyos at ng mga taong nakasaksi ng kasal ninyong dalawa, mag-asawa pa rin kayo. Sa papel lang naman kayo hindi totoong mag-asawa. Madali lang naman ang solusyon dyan, bunso. Sabay baling sa akin. Bigla yata akong lumakas. Ano? At talagang namimilyo naman ang paraan ng ngiti nito. Sasabihin ko kagad kay Draco na mag-propose ulit sa'yo at magmadali ka na. Kuya, namumulang wika ko. Napuno ng halakak ang loob ng sasakyan.
Hindi ko akalain na masayahin palang kapatid kong ito. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Pakiramdam na may tagapagtanggol na ako. Kuya, sino nga palang fiancé mo? Kumislap naman biglang mga mata nito. Naku, halatang in love na in love. Kumakatok sa akin, akala mo ako lang ang in love. Mukhang malalapang tama nito sa fiancé eh. Rita Ocampo. Lalaki ang mga mata ko. Si Ate Rita? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.